Thank you. Good day. Please sit down. Former President Fidel Valdez Ramos, Police Director General Nicanor Bartolome, Police Deputy Director General Alan Purisima, of course, the long-suffering excellencies of the Diplomatic Corps. Thank you for your support. Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Maroas, Secretary Laila de Lima, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Cesar Garcia, Chairman Francis Tolentino, Senator Panfilo Lacson, Representative Mel Senen Sarmiento, Representative Paul Batawil, Governor Boy Umali, Commissioner Ricardo David, Chair Etan Rosales, Chairman Francisco Duque, Director General Arturo Cacda, Compidea, Lieutenant General Emmanuel Bautista, Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Lauro Cartalino de la Cruz of the Air Force, Lieutenant General Coballes, Vice Chief of Staff, Rear Admiral Rodolfo Aisorena of the Coast Guard, Major General Rustico Guerrero, Commandant Philippine Marines, former chiefs of the Philippine National Police, officers, men, women of the Philippine National Police, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga pa po. Huwag ko kayo maglala. Karamihan ho nasasabihin ko, nasabi na ni Alan Purisima. Mga 5 pahina na lang ho tinarin niya sa akin. Mahigit 2 kalahating taon na po ang nakakaraan mula nang simulan natin nating ituwid ang baluktot na sistema ang ating dinatnan. Sa araw na ito, nakakatatlong change of command na rin tayo sa hanay ng kapulisan. Mabilis man ang pag-usad ng panahon, walang duda naman pong sa tuwid na landas, naging makabuluhan ang bawat pagpapalit ng taon. At nagbabago man ang liderato ng ating kapulisan, nananatiling nakatutok sa kanilang mandato ang ating mga alagad ng batas. Nagtitipo nga po tayo ngayon upang saksihan ang pagsasara at pagsisimula ng isang mahalagang kabanata. Gayon din ang pagpapatuloy ng mahusay na pamamahala sa pambansang pulisya. Pupugay tayo kay Director General Nicanor Bartolome na sa loob ng mahigit 1 taon ng pagiging mahusay na timon ng Philippine National Police ay nanguna sa tapat at maasahang serbisyo. Tinanggap niya ang hamong itindig ang dangal ng ating kapulisan na tanging puso at hindi luho ang pinaiiral. Kapwa at hindi sarili ang pinagsisilbahan. Katwiran at hindi transaksyonalismo ang pinapanigan. Maigting niyang ipinatupad ang one-strike policy sa mga syudad at probinsya. Masigasig na tinugis ang mga most wanted person at isinulong ang PNP Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding of the Rule of Law o PNP Patrol Plan 2030. Batid po ni Nick ang kahalagaan ng maigting na pagpaplano at pagsasakatuparan ng ating mabuting adhika para sa mas nakakarami. Napaaga nga po ang kanyang pagbaba sa pwesto upang magbigay daan sa bagong literatong nakatakdang magbantay sa darating na halalan. Kakibat po nito ang sapat na panahon upang ihanda ang kapulisan para sa malinis at mapayapang eleksyon. Para kay Nick, maraming salamat sa pagmamalasakit at pagkukusang pagsilbihan ang ating pong bayan. Mabuhay ka, Nick. Sa pag-upo naman po ni Deputy Director Alan Purisima, bilang bagong hepe ng PNP, mag-uumpisa ng panibagong yugto ng isa na naman makasaysayang pamumuno sa ating kapulisan. Kilala ko na po si Deputy Director General Purisima mula pa noong 1987 bilang bahagi ng Presidential Security Group ng aking pong ina na naipakilala naman po sa ating ina dahil kay President Ramos. Buhat noon, hindi na po matatawaran ang aming naging samahan at ugnayan. Wala man sa poder o katungkulan, alam naming masasandigan namin ang isa't isa tungo sa tuwid at tama para sa ating mga kababayan. Kaya naman mataas ang kumpiyansa kung papanig lamang siya sa tama at pihadong makakapagdulot siya ng katangi-tanging pagbabago sa hanay ng kapulisan kumpara sa sistemang amin pong minana. Dahil nga po sa kanyang pambihirang inisyatiba at paglilingkod, mula sa pagpapanday ng matibay na ugnayan ng pulisya at ng komunidad hanggang sa paghihikayat sa pakilahok ng mamamayan sa pagsugbo ng kriminalidad, kaliwat kanan po ang pagkilala at parangal ng kanyang pong nakamit sa loob at labas ng bansa. Ang hangad natin, magsilbing bantayong ng dangal at integridad ang buong kapulisan
at matagumpay ninyong mapanatili ang kapayapaan at katahimikan, lalo na sa darating na halalan. Ito nga marahil ang unang hamon sa inyong bagong liderato. Umaasa ang taong bayan na may tataguyod natin ang kaayusan mula sa kasagsagan ng kampanya hanggang maidaos ang halalan. Ito ang layunin ng Secure and Fair Elections o SAFE 2013 na pinamumunuan mismo ni Deputy Director General Purisima. Batid natin sa pamamagitan lamang ng malayang pagboboto, malalaman ang totoong pasya ng sambayanan. Itutuloy ba natin ang pagtaak sa tuwid na daan o susugal tayo sa mga umaambang ibalik tayo sa baluktot na sistema? Mula tayong sa kabila ng mga reforma, may mga kabaro pa rin kayong nagbabahid ng mantsa sa inyong ahensya. Hindi po tayo makakapayag na ang mga inaasahang maglilingkod sa bayan ay sila pang pasimuno ng katiwalian. Sa tuwid na landas, bawal ang mga parak na nagsisiga-sigaan. Bawal ang mga uniformadong polis na nagmamaneho ng walang helmet o lisensya pa. Bawal ang mga utak-wawang nasagabal sa inisulong nating reforma. Kung pulis kang tumatanggap ng suhol upang ipagkalulo ang kalikasan. Kung pulis ka nagbubulag-bulagan sa ilegal na pagtotroso. Kung pulis kang humihitit ng droga o nagbebenta pa o sangkot sa pagnanakaw at pangungutong, bilang na po ang mga araw na inyo. Malinaw ang atas ko at hindi optional ang pagsunod sa batas. Oras na magkrusan landas natin, hindi lang nyo isosurrender ang inyong tsapat o uniforme. Papalitan pa natin yan ng t-shirt na kulay orange at may malaking letrang P sa likuran. Hindi ho tama na habang may mga talagang nagbubis ng kanilang buhay, dugo, pagod para sa institusyon at para sa taong bayan, may kasabay naman po silang walang ginawa kundi kalad ka rin ang institusyon pababa. Kung nais nating mabura ang anino ng agam-agam at pagdududa ng publiko sa kapulisan, kailangan magambag ang bawat pulis para umusbong ang kultura ng dangal at kabayanihan sa inyong anay. Kailangan ninyong maipabatid na kaligtasan nila ang itinataguyod ninyo. Kailangan makaramdam ng kapanatagan at hindi takot ang publiko sa tuwing nakikita kayo. Kaya naman, positibong hakbang po ang sinusulong ninyong pulis nyo po sa barangay, kung saan nakapag-deploy na tayo ng halos 31,600 na pulis nitong Nobyembre upang manatilihin ang kapayapaan at katahimikan sa halos 40,000 barangay sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat rin tayo sa ating mga pulis na walang pag-aatubiling sumasagip sa mga sinalanta sa panahon ng kalamidad at kabalikat sa pagsasaayos ng mga nawasak na infrastruktura. Hanggang ngayon po, bakas pa rin ang dinanas na dilubyo ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa kabila ng pagdadalamhati, nagsilbing sulo ng pag-asa ang bayanihan ng magigiting na pulis at iba pa pang ahensya ng pamahalaan, pati na ng ating volunteers upang magbigay kalinga sa mga nangangailangan. Balita ko nga po ay kanansela na ang Christmas party sa lahat ng unit ng ating pulisya upang maghandog ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Pablo. Nakakataba naman po talaga ng puso. Ang bunga ng inyong kawang gawa, 7.5 million pesos po ang binalita mula sa tigli 50 pisong kontribusyon ng bawat membro sa inyong pong hanay. Maraming salamat po sa kalingat pag-aaruga. Malaking tulong po ito sa pagbabangon ng libo-libong nating mga kababayan, tsak na hindi nag-iisa dahil sa inyong pong malasakit. Malaki ang inaasahan ng ating mga boss, ang sambayan ng Pilipino, lalo po sa ating mga kapulisan. Kaya naman tinitiyak natin sa pagangat na ekonomiya, tumataas din ang kakayahan nating maipagkaloob sa inyo ng karapat-dapat na serbisyo at matugunan ang inyong mga pangangailangan. Dati nga po, kalahati lamang ng bilang ng mga pulis ang napagkalooban ng baril. Ibig sabihin, 5% ng ating kapulisan pinaharap sa kriminal at bahala kang gumawa ng paraan para mailigtas mo ang sarili mo at ang komunidad. Batuta lamang raw ang tangan kung minsan ay nahiram pa, habang tinutugis ang masasamang loob. Pinagtuunan natin ito ng iba yung pansin sa tuwid na daan. Sa nangingibabaw ngayong mabuting pamamahala na itaguyod natin ang tapat at maayos na bidding upang tuluyan na mapunan ang kakulangan nito. Pagdating nga po ng 2013, inaasahan nating 1-to-1 na ang ratio ng pistol sa bawat pulis. Sa ating pong programang pabahay,
inalis natin ang inyong pasanin sa mahal na upa kada buwan upang makatuon kayo sa ibang pangangailangan. Nakumpleto na nga po natin ngayong taon ang unang yugto ng programa kung saan 21,800 na bahay ang napatayo natin para sa ating mga pulis at kawal ng bayan. Pagdating po ng Agosto 2013, at kung mas maaga pa hindi po ako magrereklamo, inaasahan natin kumpleto na rin ang Phase 2 ng programa kung saan dagdag na 31,200 ang ipapatayong bahay para matira na ng ating mga sundalo, pulis, bombero at kawani ng Bureau of Jail Management and Penology at Corrections. Patuloy itong sa tuwid na daan, kinakalinga ang mga tapat at buong giting na nagmamalasakit sa bayan. Malinaw ang atas ng sabayanan. Sa buong kapulisan ang maging ehemplo ng dangal, katarungan at pananagutan. Naway ang paglisan ng isang mabuting pinuno at ang paghalili ng isang bagong taga-timo ng PNP ay magsilbing hudyat ng mas makabuluhan at mas mabilis na pag-aarangkada, hindi lang ng mga pulis, kundi ng bawat lingkod bayan. Sama-sama natin tutukan ang kapakanan ng isa't isa at tiyak na mapipitas natin ang ating kolektibong mga pangarap para sa ating nag-iisang bansa. Konti na lang po. Aminin ko sa inyo, sa harap ng publiko, malungkot na nagsasara tayo ng isang kabanata. Pag meron ka nahanap na talagang kasabay sa mabibigat na problema ng ating minana at naging totoo sa kanya maipinangako na talagang maglilingkod sa ating mga kababayan. Pag sinabi mong umabot na tayo sa huling hantungan para mabigat na pabayaan, magpaalam na. Pero sa kabilang panig naman po, tumutuo na nga, hindi naman madali ang pwestong dinaanan. May pinapasan tayo sa kanyang hindi naman niya ginawa. Minana ang maraming problema. Darating na naman siguro ang puntong mahiya naman tayong iasa pa ng iasa ang suliranin ng lipunan sa isang tao lang po. Di po ba? May panahon naman siguro dapat masabi natin, talagang nag-ambag ka na sa ikabubuti ng lipunan, talagang nakita natin tumutuka sa iyong salita. Palagay ko, ang dapat na masabihin ng taong bayan kasi maraming salamat, Nick. Tanging tunay kang timon ng ating kapulisan. Alan, matagal na tayo magkakilala. Papunta na tayo sa 3 dekadang magkakilala. Mas makapal lang ang buhok mo sa akin. Pero mauna ka mag-retire sa akin. Siguro, nagkakilala tayo, tinuro na rin tayo ng Diyos, magkakilala sa isa. Ikaw ay kapitan yata, noong una ko nakilala. Ako naman, first lieutenant pula. Ako naman ay dakilang alalay ng aking ina. No? At lumaki tayo in a sense, marami tayong pinagdaan ng mga pagsubok. Nandiyan yung mga kunong panahon ng nanay ko. Nandiyan yung pareho na tayo nasa serbisyo publiko at tumaharap at tumutugon sa problema ng bayan. Kumbaga nagkakilala na tayo, siguro ang phrase nyo, buong balahibo natin, kilala na sa isa't isa. Kaya gano'n na lang ang aking tiwala, no? Na hindi tayo minsan nagkahiwalay sa pananaw, so anong tama dito sa bansa natin, na ngayon na nabigyan ng pagkakataon, talaga naman maipapatupad na natin yung mga pinanaginip natin tinaasam-asam sa ating bansa. Talagang very severely disappointed ako kung mali ang pagkakilala ko sa over 30 years. Pero gano'n na lang ang confidence ko, no? Na yung aking inaambisyon na mangyayari sa kabutihan ng kapulisan at ng buong bansa, kumbaga sa ngayon ay nagkulang sa mapoproduce mo pag ikaw ay nagretiro. Mauna sa akin ng mga ilang buwan. At siguro, talagang pangatlo na nga ho to, lasting na lang ho. Ako ho'y binigyan na nga ng pagkakataon mamili. Pero palagay ko kakibat nun yung responsibilidad. At ang responsibilidad ko po ay maghanap ng mga tao, no, na pag napwesto, hindi pagsasamantalahan yung pwesto at posisyon. Bagkas sasamantalahin yung pagkakataong ibaguhin ang lipunan at ilagay sa tama ang dati nasa mali. Buo po kumpiyansa natin sa lahat na nahihirang natin at so far po, hindi pa tayo nagkakamali. Palagay ko, yung mga mas konti ng minanang problema, dapat mas malaki output bago mag-retire. Magandang araw po. Maraming salamat sa lahat. Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines.